Sa ngayon pong umaga, tayo po ay dadako sa salita ng Diyos. Kung tayo po ay mayroon po mga Biblia, ay ating buksan sa aklat po ng Korinto. First Corinthians chapter 9. Sabi po dito ni Pablo sa verse 24 hanggang verse 27. Sabi diyan, alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtanin ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili. Sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Hallelujah. Glory, glory to God. Tayong mga mananampalataya ay malimit na ating mapakinggan at marinig. Ang kahalintulad natin ay mga manlalaro. Amen? Lahat tayo ay kasali. Hello? Lahat. Walang exempted. Yan. Unang Korinto, chapter 9. Sa ngayon pong umaga, ay atin pong pag-aralan ng isang paksa na don't quit. Amen po. Huwag tayong tumigil sa pagtakbo. Amen. Hallelujah. Huwag tayong tumigil. Lahat tayo po'y naghahangad. At ang hinahangad natin ay isang gantimpala mula sa Panginoon. Amen po ba? Si Pablo, mga minamahal, ay ibinabahagi niya ang mga bagay nito. At kumbaga, ang pagkatawag sa kanya ng ating pong Panginoon ay naiiba sa tawag sa iyo, sa ibang mga mananampalataya. Kundi, tinawag si Pablo, at siya'y kabilang, ibinilang ng ating pong Panginoon na isa sa kanya mga disipulo. Wala man sa panahon, sabi nga niya, I am the least of the apostles. Pero sa ating panahon,
na mayroong mga tinatawag na apostol. May mga bishop. Pero yun po yung mga opisina o posisyon o titulo at bahagi po sa tinatawag na fivefold ministry ng iglesia o ng church. Sapagat ang ating pong Panginoon, sabi ng Biblia, ay tumawag ng mga evangelista, apostol, pastor, guro. So, mga minamahal, si Pablo po ay kanyang ibinahagi kung ano yung ministeryo na ipinagkatiwala sa kanya ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya, sabi niya, siya'y nakisama sa lahat ng uri ng tao. Malaya, alipin, sa mga hintil, siya'y nakisama para madala niya kay Kristo ang lahat ng uri ng tao. Ano man ang kanilang kalagayan. At sa kanyang pananaw, mga minamahal, lahat tayo ay may bahagi sa paligsahan ng Panginoon at paglilingkod sa Diyos. At ang paligsahang ito, hindi naman ito pagalingan. Amen po ba? Amen? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi po yan pagalingan. Kundi, tandaan natin, sa paglilingkod sa Panginoon ay pababaan ng kalooban. Amen po ba? Kailangan isa sa maging katangian natin ay mayroon tayong mababang kalooban sa harap ng ating pong Panginoon. Gusto natin na tayo po iangat ng Diyos, magpakababa tayo. Amen po ba? Hallelujah. Ang halimbawang sinasabi dito ni Pablo ay ang halimbawa ng mga manlalaro. Ngayon, sabi niya, alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Bawal ang maiwan. Amen? Amen. Hindi pwedeng magpaiwan. Alam niyo mga minamahal, balikan natin ang mga Israelites sa ilang. Kasi sila ay naglakbay sa pangunguna ng Diyos at patunay na sila'y sinamahan ng Panginoon ay yung presensya ng Panginoon. Sa araw ay meron pong haliging ulap. Yung ulap na yon na tumatakip sa araw para hindi sila mapasok ng init ng araw sa gitna ng disyerto. Diba? Kasi nasa disyerto, dadaan sila ng disyerto ng ilang. Para ngayon, yung maraming mga Palestinian na tumatakas, mga Iranian na tumatakas sa Iran, dahil sa matinding giyera na nagaganap sa gitnang silangan, marami sa kanila ang umaalis. Tumatakas sa kanilang lupa, sa kanilang bayan, sa kanilang syudad, para lamang iligtas ang kanilang buhay. Di ba napanood po natin sa social media? Yung mga taga-Iran, taga-Gaza, na pilit na sinasalba ang kanilang buhay. May mga nakita nga ako nakasakay sa mga
parang chariot na punong-puno ng kagamitan. Mga higaan, kaldero, timba, ang karga ng kanilang mga kakoy. Ang hirap mag-evacuate. Pero wala kang magawa. Gusto mong mabuhay, ay di mag-evacuate ka. Diba? Ganun ang nangyari sa mga Israelites noong panahon ni Moses. Nung sila ay ilabas ni Moses ayon sa sinabi ni Yahweh na galing sa Egypt papuntang Promised Land. Pero si Moses ay nakipagniig kay Yahweh, kung hindi mo kami samahan, huwag mo na kami ialis. Kaya nga, sinamahan sila ng ating Panginoon. At ang patunay doon, ang ebidensya na kasama nila ang Diyos ay yung presensya ng ating Panginoon. Kung araw ay haliging ulap, kung gabi ay haliging apoy. So kung araw, pag lumakad, yung haliging ulap, kailang lumakad sila. Bawal ang magpaiwan. Bakit? Pag nagpaiwan ka at nasikatan ka ng araw, mamamatay ka sa tindi ng init. Amin po ba? Isipin natin yung protection ni Lord sa kanila. Yung pagsama ng Diyos sa kanila. Kaya nga bawal maiwan Kaya sa takbuhin natin bilang mga mananampalataya, huwag kang magpaiwan. Amen? Tumakbo ka. Kahit na paminsan-minsan nagpapahinga ka rin, tumakbo ka naman. Isipin mo lagi na kailangan mong tumakbo at magpatuloy. Amen? Hallelujah! Alam niyo, normal at literal na nangyayari sa buhay natin bilang Kristiyano na minsan parang gusto natin magpahinga. Gusto natin na, ibig kong sabihin, gusto natin na huwag na muna magsimba. Diba? Ay, parang tinatamad ako magsimba Pahinga muna ako. Diba? Normal yan na karanasan sa buhay Kristiyano. Sino bang Kristiyanong hindi nakaranas na manlupaypay? Sinong Kristiyano ang hindi nakaranas na ma-discourage, madismaya? At minsan nasasabi natin, Lord, kung kailan ako naging Kristiyano, bakit ito ang aking naranasan? Hallelujah. Diba? Kung kailan tayo nagtatapat sa Panginoon, maraming mga pagsubok na dumarating. Bakit kaya? Kapatid, mga minamahal, sa langit na lang natin itanong kay Lord. Amen? Ano man yung ating nararanasan sa takbuhin ng buhay na mayroon tayo bilang Kristiyano, huwag nating questionin si Lord. Amen? Bumalik tayo sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Amen? Bakit? Pag tayo ba ay bumalik? Pag tayo ba ay nag-backslide, mayroon ba tayong magandang kinabukasan? Dapat nating malaman, mga minamahal, na pagka tayo po'y bumalik sa dati nating buhay at kalagayan, mga minamahal, walang ibang naghihintay sa atin, kundi kapahamakan at ganap na kamatayan. Amin po ba? Mapapahamak tayo. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Bible, na ang lahat ng kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Tumatakbong lahat. Pag nakita mo ang iyong kapatid, ang ating kapatid na tumatakbo, tumakbo ka rin. Magpatuloy ka. Amen? Na tumakbo.
Mga minamahal, sabi nga ng iba, malapit na tayo sa finishing line. Hallelujah. Pero alam niyo mga minamahal, gaano man kalayo ang hangganan ng ating takbuhin, ang mahalaga, nakatangian na mayroon tayo, ay yung nagpapatuloy ka. Amen? Saan ka man abutin, no? Ibig sabihin, hindi ka man makarating doon sa finishing line. Alam niyo yung finishing line ng takbuhin natin? Yung rapture eh. Amen po ba? Hindi ka man makarating doon sa finishing line, yung sa rapture. Ibig sabihin, hanggang kalahati ka lang. Napatunayan mo naman sa Panginoon na naging tapat tayo. Amen po. Ibig sabihin, hindi man tayo maabutan ng rapture sa pagbabalik ni Lord at tayo'y kunin na niya, umamatay tayo. Ibig sabihin, naging tapat tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Diba? Bakit ko nasabi ito? Ay maraming nangaral ng pagbabalik ni Kristo na rapture, pero hindi nila naabutan. Namatay na sila. Diba? Yung mga naunang pastor na alam natin na nangaral ng pagbabalik ng Panginoon ay nauna na sila sa langit. Hallelujah. At tayo naman nandito pa, nagpapatuloy. Amin po ba? Nagpapatuloy tayo na nakikipagbaka, nakikipaglaban sa buhay na ito. Hallelujah. At tandaan natin, habang tayo nasa mundo, habang tayo nasa lupa, bahagi ng ating pagsasanay bilang Kristiyano ang bawat karanasan natin sa buhay na ito. Amen. Gaano man kahirap, gaano man mga minamahal, ang pagsubok na atin pong nararanasan sa buhay na mayroon tayo, kapatid, huwag tayong tumigil na magtiwala at manalig sa atin pong Panginoon. Maranasan natin sa buhay natin ang maraming himala na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kaya nga, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang pinipigilan tayo para magpatuloy sa iba't ibang mga problema at pagsubok na dumarating sa ating buhay. Alam ba natin yon? No? Kaya nga sa amin kalagayan, sa amin personal na karanasan. No? Salamat sa Panginoon. Sabi nga kay Pastora, si Pastora po, sa hindi po nakakaalam, no? Itong mga nakalipas na mga buwan, no? Si Pastora po ay may nararamdaman. Masakit ang kanyang dibdib, yung breast niya. Alam niyo, sa amin ng mga lalaki, pagkangasawa ay nakaramdam na sumasakit ang dibdib o breast. Minsan ang isip agad baka may cancer. Di ba? So alam niyo yun? At malimit, nagkukos ng takot yun. Na? Kasi sa atin sa Pilipinas, maraming kaso sa mga nanay na ganyan ang problema. Amin po ba? Marami. Hallelujah. At kami, mayroon po kami kasamang pastora dati. Asahan ni Pastor Gabayno. Pastor Gabayno, kasama natin ng linggo dito. Pastor na kasama ni Pastor Sonyo. Kanyang asawa ay namatay.
Na nagkaroon ng bukol sa dibdib at lumala. Iyon nangyari, namatay ng maaga. Nabalo si Pastor Willie. Na, hinahanapan nga namin si Pastor Willie ng kapartner sana eh. Hallelujah. So alam niyo yon? Kaya, lagi kami, every time may prayer meeting dito, pinagpipray po namin. Na araw-araw nagpipray kami, nagpipray si Pastora. Hallelujah. Lord, ang daming nang dumaan na sakit kay Pastora. Wala pa na nasa Mindoro kami, alam ng marami sa inyo. No? Ang dami ng problema, ang dami ng sakit. Hanggang dito, no? Sari-sari na mga sakit. Paglabo ng mata, naglabo din ang mata ko. Ano ba naman kakatong atid? Hallelujah. So, luminaw ang mata ni Pastora. Ang problema naman, para na pandemic yung paglabo ng mata eh. Na hindi alam ng marami, ng mga kapitbahay, na yun ang kalagayan ni Pastora. Pero salamat, luminaw ang mata niya, bumalik sa dati, yun naman, yun yung matindi. Yung goiter, ayos lang yun eh. Na? Parang yung goiter, madali lang. Gumaling kami sa mga goiter na sakit. Yung paglabo ng mata, gumaling si Pastora. Na? Hallelujah. Yung problema, yung sa dibdib, ano po, parang na may mga pagkakataon na para bag ako nag-iisip, ano kaya? Na talagang naramdaman ko na yung pagka-discourage, pagkadismaya, na pero siyempre kami tinawag ni Lord magpastor, so kailangan namin magpatuloy sa kabila ng lahat ng aming mga nararamdaman at nararanasan. Nandyan pa kayo? So, kumbaga mga minamahal, alam niyo, ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin, siyempre si Lord. Amen. No? Ang kanyang salita. At yung mga bagay, yung mga nakalipas na mga karanasan namin kung paano na si Lord ay mabuti at tapat na kami pinagaling niya sa lahat ng karamdaman. Hallelujah. So, ito pa kaya? Kahit sa pagtulog namin, Pastora, na dadaing sa akin pa, pag-pray mo ako. Masakit. So, masakit. Kung kayo, halimbawa, kayo yung asawa at asawa nyo, ganun ang kalagayan. Siyempre, wala kang magawa, kundi ipanalangin kay Lord. Na ang Diyos na aming pinaglilingkuran at tumawag sa amin, ay Diyos na mapaghimala. Amen? Hallelujah. Halata ba niyo kami? Halata ba yung Pastora tuwing linggo na may isang nararamdaman? Di ba hindi? Na? Bakit? Pinipilit naming lumaban sapagkat ang Diyos na tumawag sa amin ay Diyos na mabuti at makapangyarihan. Amen? Ito mga nakalipas na mga linggo, araw, napapansin ka, Pastora, hindi na siya dumadaing. Hindi na nakangiwi ang kanyang mukha. So, ako'y natutuwa lamang na totoo ang Diyos. Sabi nga po ni James, ang panalangin ng mga taong matuwid ay malaki ang nagagawa. Amen? Kaya nga, kapatid mga minamahal, mayroon bang humahad lang para tayo po'y magpatuloy?
Na? Mayroon bang balakid sa buhay natin na pilit isinisiksik ni Satanas para tayo pigilan upang hindi tayo makapagpatuloy sa ating takbuhin? Maraming paraan si Satanas na ginagawa. Pero tandaan po natin mga minamahal, sabi ng Bible, sabi ng Biblia, we are more than conquerors. Hallelujah. Sabi ni John sa kanyang sulat, greater is He that is in you than he that is in the world. Amen. Higit na mas makapangyarihan ang Diyos ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kaysa Diyos ng sanlibutan ito. Amen. Greater is He that is in you than he that is in the world. Yun ang Diyos natin. Ang Diyos na tumawag sa iyo at sa akin at naglagay sa kalagayang ito. Hallelujah. Upang ikaw at ako ay maging bahagi ng paligsahan. Hallelujah. Na kailangan nating magpatuloy at huwag tumigil na tumakbo. Amen? Kaya nga, at challenge sa atin, huwag tayong tumigil. Magpatuloy tayo. Anuman ang iyong nararanasan, kapatid, mga minamahal, may reward doon sa unahan. May gantimpala si Lord. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, kung ang mga taong kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, bakit? Naghahangad sila ng gantimpala. Hallelujah. Ano pang sabi ni Pablo dito? Kaya nga, sabi diyan, na tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya nga, pagbutihin ninyo ang pagtakbo. No? Kaya nga, pagbutihin ninyo ang inyong pagtakbo. Yung salitang pagbutihin, yan ay may kaakibat na pagsupil at pagdisiplina natin sa ating mga sarili. Amen? Sanayin natin yung sarili natin, disiplinahin natin yung sarili natin. Diba? Magpailalim tayo sa tinatawag na pagsasanay. Gusto nating magkamit ng gantimpala, magsanay ka. Amen. Hallelujah. Sanayin natin ang sarili natin na gumising ng maaga at manalangin kay Lord. Bahagi ng pagsasanay yan. Diba? Kung yung mga naunang Kristiyanong nakikita nating matatag ang pananampalataya hanggang sila ay kunin ni Lord, tingnan natin ang buhay nila. Maaga silang nagigising at nananalangin sa Diyos. Amen po? Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, ano po ang pakinabang pagka gumising tayo ng maaga? Hallelujah. Mga minamahal, yung tahimik pang ating kapaligiran. Kumbaga, ikaw lang at si Lord. Kasi alam po natin mga minamahal, sa espiritual na kalagayan, kung si Satanas, pagdating ng alas 12 ay aktibo na. Diba? Tulog tayo, karamihan ng tao, tulog. Si Satanas, pagdating ng alas 12 yan, masigasig siya. Para magtrabaho, nag-iisip, nagpaplano kung paano niya dayain ang mga tao. Lalo na, siyempre, yung mga Kristiyano. Hallelujah. So, tayo, kailangan maaga din tayo magising. At magbantay
Magbantay tayo. Yung pagbabantay natin, doon tayo manalangin sa Diyos. Kausapin natin si Lord. Hallelujah. Alam niyo ang biyaya ng Diyos, maaga yan. Magang-maga. Walang pinagkaiba yan sa pagpatak ng mana ng Diyos sa panahon ng Israelita ay naglalakbay sa ilang. Diba? Madaling araw pa lang, kailangan nilang gumising para mamulot ng mana. So, ang gawin natin bilang Kristiyano, maaga tayo magising at manalangin para mapulot natin ang mana galing sa langit. Amen po ba? Pag tilaok ng manok, buti ang manok alam na alam, ang manok matandain, pagdating alas 4 yan, titilaok yan. Amen po ba? May manok kayo sa iyong bahay? Kami naubos na Sabi ni Justin. Kagabi ba yun? Kahapon? Kanina? Tinignan yung kulungan namin. Sabi niya kay Mama, Ma, wala nang mga manok. Wala na. Kinatay na ni Papa mo lahat. Kaya wala na nagatilaok sa bahay. Alam niyo yun? Kayo mga anak namin, maaga magising, papasok sa trabaho. Si Paige, si Justin. No? Pagdating ng oras sa alas 4, titilaok yung aming tandang. Kaya mayroon kami alarm sa bahay. Ngayon, wala na. Alam niyo yung aral doon, buti pang manok. No? Magang-maga magising. Puyat din sila Bakit bago sila magising? Ang manok, puyat din. Tignan niyo ang manok, hindi naman kagad-agad natutulog yan Lalo kung maliwanag pa ang ilaw. Ang manok, gising din Bakit? Tanda nila, pagdating alas 4, talagang titilaok. Nanawagan na ng biyaya. Ay tayo, alas 4, nagahuragok ka pa sa higa. Sanip manalangin tayo mga Kristiyano, dapat mapanalanginin tayo. Amen? Para pag dumating man ang batining problema, hindi tayo basta-basta magapi ni Satanas. Amen? Isipin niyo mga minamahal, kung kami walang pananampalataya, kung si Pastora mahina ang pananampalataya, ay di, kawawa naman ako. Diba? Alam niyo yun? Sabi ng doktora sa kanya, dito, punta daw kami sa National Kidney, mayroong specialist ang doktor doon. No? Magpa-check up si Pastor. Hanggang ngayon, hindi kami nakapa-check up doon. No? Walang ginawa si Pastor, kundi manalangin. Humingi ng panalangin, pagprima ako. Ay, sino ba naman akong tatanggi? Gusto ko gumaling asawa ko. Bakit? Wala pa kaming apo No? Hallelujah. Ayaw ko namang makita kong aking apo. Ako lang. Dapat kasama ko si Pastora. Amen. Diba? Dapat ganun kayo mag-asawa hanggang pagtanda. Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. No? Kaya nga, huwag kang tumigil. Ano man ang nangyayari sa buhay na, huwag kang tumigil. Pag nakita ni Lord yan, si Lord ang gagawa ng mirakulo sa buhay natin. Amen. Ayusin ni Lord ang buhay natin. Pinaprocess ni Lord yan Diba? Kahit kami rin, pinaprocess ni Lord Kumbaga, pinoprosesin ni Lord para maging karapat-dapat at lalo pa maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. Amen? Diba? Hallelujah. Kaya nga, magpatuloy tayo. Huwag tayong tumigil. Gaano man kabigat ang problema natin, gaano man kahirap ang ating pinagdaan, anumang sakit at karamdaman, maniwala ka at magtiwala ka lamang kay Lord. Hallelujah.
Kaya nga, sabi diyan, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ang gantimpala. Na? Yung ginagawa natin, mga minamahal, yung ginagawa natin para kay Lord, yan ay para sa gantimpala. Na? Ligtas na tayo eh. Ginawa lang ni Lord yung bahagi niya, nagtiwala tayo sa Kanya, naglilingkod tayo. Ibig sabihin, ligtas tayo. Pero bakit kailangan natin magpatuloy? Kasi nga, may gantimpala si Lord. Amen? Ano po? Sabi ng Bible, lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Diba? Sa literal, halimbawa, isa kang athlete, so kailangan mo magpigil sa sarili. Oops, konting pagkain lang. Dapat ay balanced diet. Amen? Balancing pagkain. Diba? Yung mga athlete, limitado ang pagkain. Na hindi pa busog-busog. Paano makatakbo kung busog ka? Magka-appendix ka. Diba? Sabi mo, ay, pagkakain. Mga bata, pagka-tops kain, tumatakbo. Pag ito matanda. Bakit? Pagka-appendix daw. Totoo ba? Totoo kaya yun? Na? Di ba? Nung experience natin, bata tayo, pag tumatakbo tayo bagong kain, sumasakit natin dito. So, hindi ka matakbo kung lagi kang busog. Dapat konting pagkain lang. No? At dapat, sabi ng Bible, marunong magpigil sa sarili. No? So, nagtitraining ka para lumakas ang iyong resistensya. Di ba sa buhay Kristiyano, dapat malakas na ang resistensya natin. Amen? No? Malakas yung ating resistensya. Yung stamina natin. Bakit? No? Kapatid, mga minamahal, kung mahaba ang takbuhin natin, kung malayo ang distansya ng ating takbuhin, kailangan, no? Kaya mong marating yung hangganan. Amen? No? May mga athlete na pang 100 meter dash lamang. Mayroong pang 200. Mayroong pang 1,000. No? Ibig sabihin, matatag ang kanyang resistensya. Diba? Si Manny Pacquiao, bago siya pumunta doon sa laban, sa ring, para makipagbuksingan. Diba? Yung training na ginagawa niya at ginagawa sa kanya ay matindi. Diba? Kunting pagkain lang. Hallelujah. Pero yung training niya talagang grabe. Bakit? Kasi naghahangad siyang manalo. Oh, isipin naman natin, pag nanalo siya, di ba? Daming pera, daming gantimpala. Pero sabi ni Manny Pacquiao, na ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya, hindi yung siya ay nagkaroon ng maraming pera. Kundi, nung makilala niya ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Amin po ba? Bakit? Sabi niya, ang pera pansamantala lang. Lilipas yan. No. Pero si Lord, no. Ang Diyos, si Kristo, ang pinakamagandang reward na kanyang natanggap sa kanyang buhay. Hallelujah. Kaya nga ang manlalaro ay nagpipigil sa sarili para magkamit ng isang putong na panandalian. Diba? Panandalian. Pero tayo, sabi ng Bible, ano po? Sabi diyan, ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Amen. Yung reward na hinahangad natin dito, kung bakit kailangan nating magpursige,
kailangan nating magpatuloy at magkaroon tayo ng focus sa ginagawa natin at paglilingkod natin sapagkat ang gantimpalang nakalaan sa iyo at para sa akin ay panghabang panahon. Pang-eternal. Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, di ba nakakatuwang isipin na pagdating ng panahon na tayo ay makarating doon sa finishing line at makarating tayo doon sa tagumpay ng ating takbuhin, isang araw ay mararanasan natin, hallelujah, yung gantimpalang inilaan ng atin pong Panginoon na walang kapantay at walang katulad. Amin po ba? Nung kami papunta po doon sa Antipolo, napag-usapan namin yung mga panaginip habang kami nasakyan na Pastor Sonyo nung nakaraang Sabado. Mayroon siyang kapatiran na naginip na siya ay nakarating doon sa isang lugar na maganda. Nakita siya ni Pastor Aprisi. Sabi sa kanya, "Uy, Padiping, bakit nandito ka? Hindi ka pwede dito. Balik ka muna doon." Si Pastor Aprisi, sabi Pastor Willie Gabayno, nagkita daw sila sa isang lugar. Patay na si Pastor Aprisi. Yung nakita niya, yung asawa na isang kapatiran din. Ay di, sabi ni Pastor, "Huwag ka muna dito. Ba't nandito ka? Balik ka muna doon." Hindi. Walang nagawa yung kapatiran. Bumalik. Sabi niya, maganda yung lugar na kinalagyan ni Pastor Aprisi. Kasi ang napag-usapan namin, yung kapatid ni Pastor Sonyo, na sinusundo na ng anghel. Yung naputulan ng paa sa orthopedic nung nakarang linggo. Ay nagkwento kay Pastor Sonyo na sinusundo na doon sa 3 anghel. Ay sabi ni Pastor Sonyo, pag sinundo ka uli, makiusap ka. Huwag muna. Pwede na makiusap eh. Kasi alam niyo, pag sinundo ka na, ay maliwanag na yon na mamamatay ka na. Kasi karamihan na sinusundo ng anghel na talagang malapit ang mamatay. Pero pwede naman makiusap eh. Diba? Si Hezekiah nga nakiusap eh, 15 years pang nabuhay. Kaya sabi ni Pastor Sonyo, makiusap ka. Kaya nabanggit naman ni Pastor Sonyo yung isang anak ng pastor na babae, pastor sa Mindoro, na namatay. At siya ay dinala ng Panginoon sa isang napagandang lugar. So, nung nasa ospital sila, nagpaalam daw yung bata na aalis na siya. Kasi maganda yung lugar na kanyang pinuntahan. Ay di wala daw nagawang yung pamilya, yung nanay at tatay, kundi umiyak. Pero, kasi sabi ng bata, yung lugar na kanyang pupuntahan ay napakaganda. Diba? Kung kayo ang magulang, anong gawin nyo? Ay, mas maganda yung lugar niya kaysa lugar natin. Amen? Totoo naman eh. Sa totoong kalagayan, mas maganda ang langit. Amen? Na lugar para sa atin. Tingin natin, maganda na yung lugar natin. Hindi ah. Kaya nga, sabi ng Bible, isa-isip nyo mga bagay na panlangit, hindi panlupa eh. Amen? Hallelujah. Sinundo ng anghel.
Kaya tayo ng mga manampalataya, huwag kayong magtataka. Na pagdating ng panahon, pagtanda natin na tayo babaw, kukunin ni Lord, may anghel na tagasundo. Biblical yan eh. Sa Luke chapter 19, verse 16. Chapter 16, verse 19 to 31. Nang si Lazaro ay namatay, dinala ng anghel. Kaya tayo mga Kristiyano, pag namatay, susundin tayo ng anghel. Amen. Hallelujah. So, may gantimpalang nakalaan para sa atin. At ang gantimpalang ito ay pangwalang hanggan. Amen. Kaya nga mga minamahal, kailangan sa ating pagtakbo na magsanayin natin ating sarili. Magdisiplinahin natin ang ating sarili. Gumising tayo ng maaga, manalangin. Ihanda natin ang ating buhay at ating sarili sa harap ng ating pong Panginoon. Amen? Bakit? May gantimpala sa bawat magtatagumpay. Amen po ba? Bagamat sa paligsahan, isa lang ang nagkakamit ng gantimpala. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, I believe at naniniwala po ako, bawat isa sa atin ay mayroong tanggaping gantimpala kay Lord. Ang mahalaga lamang, magpatuloy ka. Huwag kang tumigil. Bakit? May kasabihan, the quitter never wins. Amen? Amen. Hallelujah. Ano po? Sa Hebreo chapter 12, ano po? Say po dyan. Yamang naliligid tayo na makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. So, maliwanag po mga kapatid. Ano po? Iwaksi daw natin ang kasalanan, ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Maliwanag po yan mga kapatid. Tayo buong tiyagang magpatuloy. Buong tiyaga na magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Pangalawa, ito natin ang ating paningin kay Jesus. Amen. Kay Jesus lang natin itoon ang ating paningin. Ibig sabihin, yung focus natin kay Lord. Tumingin tayo sa unahan natin. Diba? Nung tayo nag-aaral na magbisikleta, pag nakatingin ka sa sarili mo, nadidisgrasya ka. Lagi nakikita mo sarili mo eh. Diba? Yung pagpadyak. Kaya lagi dito, tumingin sa unahan. Amen? Totoo nga naman eh. Pag doon ka sa unahan nakatingin, nakakalimutan mo kung pa. Diba? Natututok kang pumadyak eh. Nasasanay mo ipadyak sarili, ang paa mo. Kasi doon ka nakatingin. Kasi pag dito ka nakatingin, madidisgrasya ka. Diba? Kaya nga, sabi sa Biblia, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Amin po ba? Hallelujah. Sabi dyan,
Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Yan. Siyang pinagmumula ng ating pananampalataya. Kaya nga, anumang sitwasyon, anumang panahon, kay Lord tayo tumingin. Bakit? Siya yung author ng pananampalataya natin. At yung pananampalataya mo, yun ang magdadala sa iyo at sa akin doon sa magandang buhay at tagumpay. Amin po, pananampalataya. Kapatid, malaking factor para tayo po'y magtagumpay yung pananampalataya na ipinagkatiwala at ipinagkaloob ni Lord sa atin. Diba? Kahit ano pang mangyari, kung may pananampalataya ka kay Lord, magtatagumpay ka. Diba? Bakit? Kaya mong panghawakan yung salita ni Lord. Sabi nga ni Ate Faith kanina, sinabi ni Lord. Oo nga naman. Pag si Lord na nagsabi, dapat kumpiyansa ka na magtatagumpay ka. Sinabi ni Lord eh. Amen? Yun ang sinabi ng Diyos eh. Ang pangako ni Lord, I will never leave you. Diba? Kahit mahirap yung takbuhin natin, lagi si Lord nandyan. Diba? Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Kaya nga, si Lord gawin nating partner natin sa lahat ng ating ginagawa. Bakit? Kailanman hindi kanya iiwan eh. Amen? Kailanman hindi ka iiwan ng Diyos. Hallelujah. Na? Lagi siyang nandyan para sa iyo at para sa akin. Hallelujah. Kaya nga, ang challenge sa atin, huwag tayong tumigil sa pagtakbo. Buong tiyaga tayong magtakbo o tumakbo o sa takbuhin na inilaan para sa atin ng ating Panginoon. Tumingin tayo sa Kanya. Amen? Bakit? Na si Lord ay may kapasidad at kapangyarihan para tugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po? Na may kapangyarihan ang ating Panginoon at kakayanan para mag-supply ng lahat ng kailangan natin. May kapangyarihan siya para pagalingin tayo, para ma-deliver tayo. Na, hallelujah. May kapangyarihan ang ating Panginoon para gawin niyang karapat-dapat ang ating buhay. Hallelujah. Kaya nga, sabi diyan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. No? Glory, glory to God. Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating panampalataya at siyang nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa cross at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi niya ikinahiya na ang maparusahan doon sa cross at ngayon, sabi ng Biblia, siya'y nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. Isipin natin mga minamahal. Kaya nga, sinasabi ito ng Biblia sa atin, bakit kailangan nating mag-focus sa Kanya? Bakit kailangan itingin natin, ito natin ang ating paningin sa Kanya? Bakit? Nandun si Kristo sa kanang trono ng makapangyarihang Diyos sa kalangitan. Amen. Hallelujah. Hindi lamang siya tagapagligtas natin. Tandaan natin mga minamahal, si Jesus ay dakilang
tagapagtanggol natin doon sa harapan ng atin pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Siya'y tagapangasiwa, sabi sa Hebreo, doon sa sambahayan ng ating makapangyarihang Diyos. Tagapangasiwa sa sambahayan ng ating Diyos. He is the high priest. Amen? Glory, glory to God. Kaya nga, kapatid mga minamahal, walang rason para ikaw at ako ay mag-backslide. Walang rason para tayo po'y ma-discourage sa paglilingkod sa Diyos. Walang rason para tayo po'y tumigil. Amen? Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Hindi siya nagbabago. Tapat siya noon, ngayon, at magpakailanman. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Pasalamatan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Pagtiwala lamang tayo lagi sa Panginoon. Alam niyo, iba-iba ang ating kalagayan. Sa ating pamilya, sa ating mga anak, iba-iba ang ating kalagayan. Hindi pare-parehas ang sitwasyon, mayroon tayo. Pero tandaan natin, iisa ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Isa lang ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At siya ay mabuting Diyos. Napakabuti ang Diyos natin. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kayang ayusin ng Panginoon ang buhay natin. Kayang ayusin ng Diyos ang pamilya natin. Hallelujah. Sabi nga ni Pablo sa isang tao sa bantay ng bilangguan, sabi niya, ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Pablo, sumampalataya ka. Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Maaaring ikaw lang ang mananampalataya sa iyong pamilya. Huwag kang tumigil na manampalataya at manalig kay Lord. Bakit? Kung may pananampalataya ka, pati pamilya mo, dati ang araw, ililigtas ng Diyos yan. Bakit? Maraming paraan si Lord para gawin at ayusin ang buhay ng ating pamilya. Hallelujah. Kaya nga, huwag kang tumigil na magtiwala, manalig, at maglingkod kay Lord. Kahit na hindi tayo mabilis tumakbo, ang mahalaga nagpapatuloy tayo. Hallelujah. At lagi nating, sabi nga, lagi nating isalig sa Diyos ang ating buhay. Hallelujah. Glory, glory to God. Sige po, tayo po'y umawit sa Panginoon. Sambahin natin at purihin ang ating pong Panginoon. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all of God before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all.
creations, your name stands above them all. The angels cry, Holy, all creations cries, holy, you are lifted high. holy, holy forever. Hallelujah. Mano, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. If you've been forgiven, Yes, Lord. if you've been redeemed, sing the song forever to To the the Lamb. Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever and To the Lamb. we'll sing a song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cries, Holy, you are lifted high. holy, holy forever. Hear people sing, Holy, to the King of Kings. holy, You will always be holy, holy forever. Yes, Lord. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. Your name is the greatest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, All Jesus. thrones and Hallelujah. dominions, all powers Glory, and glory to positions, your name Hallelujah. stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Hallelujah. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Yes, Lord. Hallelujah. Holy, Hallelujah. to the King of Kings. Holy, you will always be. holy, holy forever. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Yes, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon, ngayong umaga. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, napakasarap
napakinggan ang iyong mga pangako at salita. Salamat, dakilang Diyos. Sa bawat isa sa amin, sa bawat iyong mga anak, na patuloy na nagkikipagbaka sa buhay na mayroon po kami. Mahirap man ang takbuhin na mayroon po kami, dakilang Diyos. Lord, ngayong umaga, Lord, nangangako kami na kami ay patuloy na tatakbo para sa inyo. Hallelujah. Lord, sa iyong mga anak ngayong umaga, ano man ang kanilang kalagayan, ano man ang sitwasyon, mayroon po sila sa kanilang personal na buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, dakilang Diyos, o sa kanilang mga kasama, kapartner sa buhay. Lord, ngayon pong umaga, palakasin mo ang pananampalataya mayroon ang bawat isa. Hallelujah. Patatagin mo, Panginoon, ang kanilang buhay. Bigyan mo sila ng lakas araw-araw mula sa iyong mga salita. Nang lahat ng ito, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga karanasan, ang lahat ng kanilang pinagdadaanan, ang lahat ng problema o karamdaman man, ay kayang-kaya naming pagtagumpayan sapagkat ikaw ang Diyos na tumawag at pumili para sa bawat isa po sa amin. Lord, sinabi na yung mga salita that we are more than conquerors, O God. Kami ay higit pa sa mananagumpay sapagkat ikaw ay nagtagumpay na doon sa cross ng Kalbaryo. Lord, tulungan mo po kami na lagi na maituon namin, Panginoon, ang aming paningin sa inyo. At bawat sa amin, Panginoon, ay makarating doon sa tagumpay. Maabot namin, Panginoon, ang finishing line. Hallelujah! Lord, kasama kami, kasama ang iyong mga anak sa rapture in the name of Jesus. And Lord God, bawat sa amin, Lord God, ay makapiling mo doon sa lugar na kung saan naroon ka. Salamat sa mga gantimpalang nakalaan sa iyong mga anak na magtatagumpay, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Ano man ang gantimpalang inilaan mo para sa amin. Lord, nagagalak kami sa takbuhin na mayroon po kami. Masaya kaming maglilingkod sa inyo. Hallelujah. Kahit ano pa, Panginoon, ang mangyari, naniniwala po kami, dakilang Diyos. Ang pangako mo ay totoo. Ang salita mo ay totoo. Hallelujah. Kaya nga po, Panginoon, dalangin ko ngayong umaga sa bawat isa na narito. Bindisyonan mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Bindisyonan mo ang iyong mga anak, dakilang Diyos. And Lord, ngayong umaga I pray, ang iyong masaganang biyaya at pagpapala ay dumating sa bawat sambahayan, dumating sa bawat sa maranasan ng iyong mga anak, Panginoon, ang kasaganaan at magandang kawakasan ng buhay at tagumpay, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Ingatan mo kami. Ingatan mo ang iyong mga anak na uwi sa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, ang bawat sambahayan. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory, glory to God. Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah. Sige po, magkamayan po tayo.